verses 1 to 2. Sister Grace, 1 Corinthians 14, verse 12. Sister Michelle, ay wala pala si Bishop nag-aayos. Sister Cheng, pakibasa ang 1 Thessalonians yung 1 Corinthians 15:58. Okay, so pinag-usapan po natin yung organization and regarding sa organization, pag-aayos ng buhay natin, isa sa mga dapat nating i-touch na paano ba natin maayos ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano plus as leaders of the church is yung spirit of excellence. Yan. So, hindi tayo magse-settle in mediocrity. Letter C na tayo. Sige sis, pakibasa. 1 Thessalonians 4, 1 hanggang 2. Amen. Sige lang, Jess. Ang sabi po dito, ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Yan. Verse 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang binigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Amen. Ayan, kasi ang church ng Thessalonica nakaranas din po sila ng matinding persecution. Talaga yung mga Kristiyano din dyan, pinersecute, hinabol, pinagpapatay, pinagkukulong. So yung iba gusto nang mag-give up, pero may mga Kristiyano din na nagpatuloy. So Paul was writing a letter to them na sinasabi niya na ito ang kailangan nyong gawin in the midst of the persecution, ang inyong pamumuhay. Sa English niyan yung lifestyle. Lifestyle. So paano po tayo mag-excel in a lifestyle? Let our lifestyle be pleasing to the Lord. In a lifestyle that is pleasing to the Lord. Pag sinabi pong lifestyle, hindi na ito hindi na ito mapepeke. Ito yung pang-araw-araw na nagiging buhay natin. Paano po ba dapat ang maging lifestyle ng ating ng mga Kristiyano, especially leaders of the church, no? Ano po ba ang ating lifestyle? Siyempre, unang-una dyan, yung panalangin. Pangalawa, yung pagbabasa ng Biblia. Mag-excel tayo, mag-aral tayo ng Biblia. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Makinig tayo ng mga aral, katuruan. Andyan ang ating internet, di ba? Yung lifestyle of worship. Speaking of our faith and relationship with God, ano po yung lifestyle natin? I hope and I pray na hindi na po tayo pipilitin pa, no? Para basahin at pag-aralan ng salita ng Diyos. Nakakatuwa nga kasi syempre, ang tandaan natin yung mga habits natin, yan yung nagiging lifestyle natin in a week. Diba, meron tayong sharing, meron tayong life management, may Bible study tayo. Praise God. At nade-develop yan sa atin na talagang tayo bilang mga Kristiyan dapat araw-araw, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po ba ang lifestyle ng mga Kristiyano? Speaking of faith, relationships, saan pa? Yung ating, kung sa ating mga kapatiran, merong trabaho. Ayan, meron kayong mga nakakasalumuhang mga tao araw-araw. Ay, kung meron tayo mga flaws, may mga kaugalian tayo na magagaspang, hindi ba dapat makita ang pagiging Kristiyano sa opisina? Ganon din sa school, saan pa? Sa mga business deal, sa mga kausap ninyo. Let us excel in that kind of lifestyle, in our domestic life. Bilang unahin natin, mga magulang, o tayo, mga magulang tayo, alam mo, kausapin nyo yung inyong asawa. O, kamusta ako bilang isang magulang? Ano yung mga sumusobra ko? Ako ba ay hindi marunong magpigil ng galit? Ako ba'y laging mataas ang tono? Ako ba'y laging maingay dito sa bahay? Yung mga anak ko na-abuse verbally bilang magulang. Tingnan natin yung lifestyle natin sa bahay. Ano pa? Sa marriage.
Yung mga babae po, karamihan sa inyo babae. Si Brother Huge lang, tsaka si Kayo po ba bilang mga babae ay merong lifestyle na napi-please si Lord sa inyo bilang asawang babae? Nakikita ba sa inyo ang pagpapasakop, ang pagiging mahinahon sa pagsasalita? Ano pa, ang mga babae, tandaan nyo, ay binibigyan ng instruction even in the book of Proverbs na hindi dapat matalak. Ang tawag dyan, di ba, yung naging wife. Anong sabi ng Proverbs sa naging wife? Sige nga, pakibasa yan. Andiyan ba sa'yo? Magbabasa lalaki. Brother Eugene, pakibasa. Hello, Brother Eugene, nandiyan ka? Hello po. Proverbs 21. Oo. Verse 19. Tapos si Brother JD, Proverbs 27. Proverbs 31 po, Mhm. verse 19. 19. Sabi po sa salita sa Proverbs 21 verse 19, mas mabuti ang nag-iisang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ano sa Tagalog dyan? Mas Ano? mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang Sa ilang? kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Nako. Bakit kaya sinabi ng Proverbs yan, no? May wisdom galing kay Lord yan, Para po sa mga asawa na madaldal, laging inaaway yung asawang lalaki. Sabi niya, mas mabuti pa sa disyerto ka na lang tumira. Doon ka na lang sa ilang. Alam niyo kasi yung mga naging wife, being a loud wife is not a strong wife. Hindi ibig sabihin loud ka, strong ka na. Those naggers, yung mga laging nagsasalita, laging mataas ang tono ng mga babae sa kanilang asawang lalaki, hindi kayo nakakapag-build ng home, nakaka-destroy ng home ang mga ganyang babae. Parang bagyo yan sa buhay ng isang lalaki na mas gugustuhin niya na hindi na lang umuwi. Kasi kapag uuwi siya, nako, aaway lang siya. I-abuse siya verbally. Alam niyo, for this week, no, isa yan sa mga binigay sa akin ni Lord na message na sabi ko, Lord, nire-reveal ni Lord sa akin yung mga lalaki sa simbahan. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero unang-una yung mga babae, dahil some men in the church are abused, not just physically, but they are abused verbally. Dahil nga sila ay abused verbally, ang kanilang isipan naapektuhan din. Hindi na sila makapagsalita. Hindi na sila makapag-lead ng maayos. Minsan kapag nagsasalita sila, meron silang mga plano. Babae, hinahadlangan agad. Ako, ano nangyayari? Nawawala na ng nadi-discourage na. Sige, isunod kapatid, pakibasa. Lifestyle yan mga kapatid, no? Proverbs 27 sa 15 yata, maganda? 15. Ayan, Sige 15. po. Sabi lang ako pa. 15. Sige bro. 15. Sabi dito, nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Naku. Alam niyo yung sabi dito sa Amplified Bible, Proverbs 27:15, a constant dripping on a day of steady rain. Yung tulo, hindi tumitigil. Di ba? Sabi niya, and a contentious, quarrelsome woman are alike. Kaya, yung mga kababaihan, kayo, no, as leaders of the church, siyempre, ko rin pakinggan yung inyong side, kung ito nga ba ay ang inyong mga asawang lalaki, kayo nga ba ay nagiging asawang babae na makadiyos,
may pagpapasako, minsan kasi natatawalan tayo, nadadaan natin sa biro. Pero yung lifestyle ng isang noble wife, yung lifestyle ng isang babae na talagang nagpapasakop sa Diyos. Kaya pag-pray natin, no, yung mga kababaihan, ma-born again din, no? Hindi lang sa damit, pananamit, hindi lang sa simbahan, kahit Lunes, kahit pag umaga, born again pa rin. Kasi ang babae hindi tumitigil magsalita. Parang ulan yan di ba? Hindi, pag malakas ang ulan, di ka makakatulog Walang kapayapaan. Those naggers, those who are quarrelsome, it kills the peace in the home. At hindi lang yung peace, pati yung boses ng lalaki. Wala na tuloy masabi yung lalaki kasi salita ng salita yung babae. So bilang mga leader, no, especially in the women's ministry, napakahalaga po na ma-tame natin ang ating tongue, magkaroon tayo ng lifestyle that pleases the Lord. Matuto rin tayo to listen, silent, because pag tayo ay laging nagsasalita, nagmamando, nawawala na yung kapayapaan sa tahanan. Ngayon, sa mga lalaki naman, no? Punta tayo sa mga lalaki, as leaders of the church. Kaya may asawa kayong lalaki, ano sila? Encourage nyo nila. Encourage, number 1, prayer ninyo pa. Saan sila ay gatin ng Diyos to lead the family. Be the ritual leader in the family. Kami ano silang mga nagagawang mga ritually. I-share nyo yung journal nyo, yung prayer life ninyo. Daddy, pwede ba tayo mag-lead ng prayer? Sige, ako, tapos ikaw. Diba? You make a way for your husband to lead. Kasi totoo yun yung structure ng Diyos. And your family, your life will be pleasing to the Lord. Sister Lola, sa iba. Okay ba? Mali. Puputol po, Pastor. Putol. Makontra ako ng ako rinig. In Jesus' name. Ano mga kapatid, malinaw na po. Miss Nobby? Ayan po, Pastor, okay na po. Saan ako last na sis? Saan ako last na nasabi ko? Mga lalaki po yung mag-share ng word sa mga mag-share ng journal, ganun po, Pastor. Yeah. mag-share ng journal. Praise God. Hallelujah. No? Tayo na binigyan to lead our family. Kaya napakahalaga na tayo will be submitted to the Lord Jesus Christ. Meron lang akong one of the challenges ng church. Na-remind lang ako dito sa chapter 2. Pakipuntahan nga yan, Sister Nob. Wala internet ko. Verse 20. Thank you, Lord. Sige, pakibasa, Sister Nob. Pastor, paulit po, Pastor. Medyo naputol po kayo. Oo, naputol. Sa sis? Revelation chapter 2 verse 20. Revelation chapter 2 verse 20. Ang sabi po dito, ngunit, buksan mo muna sa sis? Sa 18. 18 18 muna para nasa context tayo. Okay po. Ang sabi po dito sa verse 18 po. Ang ganda. Ang mensahe para sa iglesia sa Thyatira.
Thyatira. Ang sabi po dito, ito Sige. ang sinasabi ng Tyra. anak ng Diyos na may Sorry. matang. Hello po, Pastor. Nagcha-choppy po kayo, Pastor. Po. Sige, ikaw malinaw ka sa akin, sis. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. In verse 19, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman Yan. kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa nung una. In verse 20, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel at ang babaeng nagpapanggap na propeta na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapit at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Amen. 21. Sa 21, sis. Sabi po dito sa verse 21, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ng kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. In verse 22, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa mga pangangalo niya. Sige. Okay na? Malinaw na. Pastor, medyo nawawala po kayo, Pastor. Putol ka. Hindi namin maintindihan. Ayun. Ganda pa naman ito, lifestyle. Ay, Tita Ami, magandang gabi. Hello po. Yan, good evening. Okay na, sis? Praise God. Ito si binanggit even into the churches, may nakapasok na espiritu eh. Alam mo kung sinong espiritu to? Sinong espiritu yun, sis Nobi, sa verse 20? Jezebel po. Ang espiritu ni Jezebel ay makikilala natin sa naging istorya niya. I think it was in 1 Kings 19. Oo, pananakot ni Jezebel. May asawa si Jezebel, ang asawa niya ay si King Ahab. Ang pag binasa mo yung story niya yan, may gustong makuhang lupa, parang bukirin si Ahab, kaso hindi niya nakuha. Ang ginawa ni Jezebel, nangialam, siya ang nagdesisyon, siya ang gumawa ng paraan, kung mababasa niya yung may-ari nung si Ahab gumawa ng kasamaan yun, nga lang gumagawa siya ng kasamaan bilang asawa. Hari, di ba si King Ahab, ito yung hinarap ni Elijah. Alala mo yun, Mami? Yeah. Si Elijah, natakot dito kay Jezebel eh. Kasi murderer yan si Jezebel. Alam naman natin kung sino yung murderer, di ba? The thief comes to steal, to kill, and destroy. Kaya ganoon din ang trabaho niya sa pamilya. Destroy marriages. Yung structure ng simbahan, yung structure ng family, espiritu ni Jezebel yan. Tayong mga lalaki, balik tayo, no? Hindi tayo dapat maging passive. Si Ahab kasi, ang nangyari sa kanya, naging passive siya dun sa ginagawa ni Jezebel. Secretly and publicly, alam nila na meron talagang problema itong kanyang asawang si Jezebel. Pero si Ahab, wala siyang ginawa. So, ang ginawa niya, sinasabi dito sa churches, no, pinaintulutan din eh. No, tinolerate ni tao dito ng church ng Thyatira, ng simbahan. So tayo bilang mga lalaki, kayo, tayong tatlo, tsaka yung mga lalaki, mga asawa niyong lalaki, maging careful tayo sa ganitong espiritu. Ito ay gustong mag-dominate, mag-control, mag-manipulate. Dapat yan sasawayin mo. Pag hindi ka nagsalita, mananatili sa iyo yung espiritu ni Ahab. At si Jezebel ang maghahari sa pamilya mo. At ayaw natin mangyari yon because gagawa siya ng mga bagay na ikakasira ng pamilya mo, ng relationship mo. Kaya tayo bilang mga leaders, kaya nilagay talaga ni Lord, no? Tayo bilang mga lalaki, as leaders of the family, let's be prayerful, let us stand for the truth, let us teach the word of God,
Let us rebuke, let us correct. Lifestyle natin, hindi tayo pwedeng passive. Kailangan ng mga lalaki natututong magsalita. Kailangan ng mga lalaki nakikita sa buhay natin ang katotohanan. At hindi natin ito magagawa sa ating sariling kapangyarihan. Ito ay tangi sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Kaya ang lifestyle natin bilang men of God, leaders of the church, mag-excel tayo dito. And God's grace, no? By God's grace, pagtagumpay, God pa yan yung Spirit. The Spirit of Jesus. Pero kapag tayo ay magagawa na natin hindi mapinto passive, gaya ni Jezebel, take full control yung mga lalaki. Kaya sa mundo tawag dyan, ano yan eh, yung mga lalaki, ano tawag dyan? Yung sa ilalim sila ng ano, alam niyo yun? Ha? Ano yung tawag dyan? Na-under, nako. Parang physically or, di ba sa kultura, ay under yan yung ganito, under yan. Yun ang nakikita nila. But biblically speaking, makikita natin talagang merong spiritual powers behind that. Tandaan nyo, sinabi sa Ephesians chapter 6, di ba? Ang ating kalaban, hindi flesh and blood. Hindi nyo kalaban ang asawa nyo. Tandaan nyo yan, ha? Hindi sila ang kalaban ninyo. Ang kalaban natin, not flesh and blood, but spiritual powers, dominions, authority of darkness. Kaya kailangan lagi nating susuot yung full armor of God. Ano yung armor of God? A helmet yun, belt of truth, ayun, truth agad yan. Righteousness, sa mga lalaki, kailangan matuwid ang buhay. Di ba? Na pinapamuhay natin yung salita rin ng Diyos. Meron tayong shield of faith, meron tayong gospel of peace, ano pa, yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Speaking of lifestyle, ano pang pwede natin diyang i-touch in lifestyle that is pleasing to the Lord? Yeah. Lifestyle natin sa finances. Buksan natin yung finances na yan. As leaders of the church, ayokong gamitin yung word na required. But let us live a worthy life in our finances, pleasing to the Lord. Kung tayo ay last year, 2 years, 3 years, hindi tayo nagiging obedient sa ating tithes and offering, kahit doon magsimula, this year, maging obedient ka. Doon ka mag-excel kasi para rin naman sa atin yun eh. Financially speaking, talagang malaki ang magagawa ng mga taong sumusunod sa Panginoon. God will bless His children na talagang obedient. At nakita ko na yan. Nakita nyo na rin yan. At nakita nyo rin ang buhay ng mga hindi sumusunod sa ating Panginoon. In our finances, mag-excel tayo. Ano pa? In our service to the Lord. Di ba? Yung ating lifestyle, kapag naglilingkod tayo, pinaghahandaan po natin maigi. Hindi lang bastang nakapaglingkod. Hindi lang bastang ma-recognize, ito yung leader na, hindi. You prepare for every service. And by God's grace, magagawa natin to. Palalakasin tayo ni Lord. Bibigyan niya tayo ng galing. We have the spirit of excellence. Hindi yung pwede na makaraos lang yung service ko kay Lord. Hindi. Pinaghandaan mo yun. Kaya ang question sa atin, anong klase yung mga paghahanda po ang ating ginagawa sa ating paglilingkod sa Diyos? Letter D, pakibasa sis. 1 Corinthians 14 verse 12. Unang Korinto chapter 14 verse 12. Sabi po dito, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyo magana kayo sa mga kaloob na makakapagpatibay sa iglesia. Amen. Makakapagpatibay sa iglesia. Makakapagpalakas, makakapagpatibay. Yung word po dyan sa letter D, ang answer ninyo ay edifying the church. Building, encouraging, building up. Yung patibay. Kaya, yung ating gifts, mag-excel tayo. Sabi dito, even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. No? Lord, i-bless nyo nga po ako ng ganitong gift para magamit ko na mapatibay, mapalakas ang iyong simbahan. Amen.
Alam niyo po, punong-puno tayo ng talents, skills, and abilities. Gamitin natin. Hindi lamang sa ating pang-personal. Siyempre, alam niyo naman yan. Meron kayong mga natuklasan na gifts, potential. Hindi lamang pang-personal. Kundi higit sa lahat, gamitin natin saan? Sa simbahan. Kung paano natin maluluwalhati ang Diyos sa ating pamumuhay. Nakakatuwa, no? Yung ating mga kapatid na talagang marunong magluto. Aba, ngayon talagang active na siya. Siya na raw yung magluluto sa Andrea. Alam niyo naman, ang sarap magluto. Nung Sunday, gusto ko i-share sa inyo, glory to God. Kasi ang menu nung Sunday sa Andrea, lugaw. Alam niyo yung mga anak ko, laki sa lugaw yan. Laki sila sa lugaw. May bili rin kami ng lugaw rito. Marami na rin sila tikmang lugaw. Pero alam niyo yung comment ng anak ko, sabi niya, Dad, kumain ako ng lugaw sa church. Kulang siya sa, parang hindi ako masyadong kulang sa asin or sa alat. Pero Dad, iba yung sarap. Sabi ko, pwede ba yun? Para naalala, sino ba nagluto? Yung sister pala natin. Ang galing pala magluto talaga nun, di ba? Nagtitinda nga yun eh. Nakakatuwa kasi kung ano yung gift niya, ay ginagamit niya sa para mapatibay, maluwalhati ang Diyos. Yung simbahan mismo. Kaya kung ano yung meron tayo, praise God. Let us use it. Excel. Higitan pa natin in edifying the church. Yun nga po, no? Sama natin na Sister Michelle para sa ating prayer warriors. Yung ating mga needs sa 150,000 dun sa simbahan sa fully function ng hall. May mga wires pa tayong bibili, mga gamit, no? Although mga nag-pledge na matuloy-tuloy ang pagbibigay, ang isang pagpe-pray natin yung acoustic panel kasi yung acoustic panel nag-a-absorb siya ng sound. Kasi pag nagsasalita, nagba-bounce, napapansin nyo. Parang ang dating sa likod, puro echo, hindi clear. Kasi nagba-bounce siya. Tapos pag sabay-sabay, nag-feedback. So by God's grace, acoustic panel, kami ko po nag-a-upholstery. Gagamitin namin yung skill namin doon. Ang kailangan lang natin gawin is magkaroon tayo ng nung pinaka soundproofing, yung rock wall. Nakakatuwa din yung ibang brothers natin. Pastor, marunong kami niyan, kami na magpipintura niyan. Kami na magkakabit niyan, electrical marunong naman, 'di ba? Let us excel. Kung ano yung pwede nating ma-contribute in edifying the church. Kaya, glory to God. Letter E, Corinthians 15, verse 58. Yan. Amen. Saan daw tayo maging masipag, sis? Yan. In the work of the Lord. In the work of Lord. So if we will evaluate our service to God, yung ating paglilingkod, ano kaya yung evaluation natin? 1 to 10, 10 being the highest. Tayo po ba'y nagiging masipag? Sabi diyan, be steadfast, immovable. Kasi huwag matinag, no? Bakit? Kasi minsan ang ating paglilingkod, namumove tayo eh. Nayayanig tayo ng mga problema. Kapag nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay, talagang minsan, ang unang inaalisan ng oras, ang unang nakakalimutan, totoo, di ba? Sa mga tao, sa mga Kristiyano, nagkaroon kami ng problem eh. Hindi mo na ako magsaserve. Hindi ba dapat lalo ka mag-serve? Minsan yun eh. Nagkakaroon ng mga challenges. Minsan na-offend tayo. Pag tayo na-offend, ako, ang unang naapektuhan, yung work mo kay Lord. Sinasabi dito ni Apostle Paul na be steadfast and immovable. Dapat yung ating pagsaserve kay Lord, firm. Strong ang foundation. Hindi kailanman pwedeng mayanig. Bakit? Kasi nga ginagawa mo to hindi para sa tao, kundi para sa kung tayo po ay merong bibigyan ng oras, lakas, oo, maganda, nagtatrabaho, pero alam nyo ba,
yung buhay na walang hanggan, yung long-term investment, eternal life in heaven, eternal rewards, magkaroon ng eternal significance yung ating ginagawa. Sabi ko nga, yung pawis mo, yung puyat natin, yung pagod natin, alam mo yan, lagi naman tayo napupuyat, lagi naman tayo napapagod, napapaos, nanghihina. Para saan? Sobra tayong gumala, sobra tayong magpuyat sa Netflix, di ba? Pero ngayon, napapagod ka dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Nagkakaroon ng eternal value. Nagkakaroon po ng significance lahat ng puyat at pagod natin. Kaya sinasabi ni Apostle Paul sa church ng Corinth, itong church ng Corinth na to, mayayaman to. Mga big time to, hindi to namimigay. Hindi to masyadong giving, generous. Daig sila ng Macedonian church. Siyempre, pag alam mo, parang maayos ng estado sa buhay, ayaw nang mag-serve, di ba? Pero alam niyo, sinasabi niya, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Bakit tayo magpapakasipag? Bakit tayo hindi hihinto? Bakit hindi tayo magpapatinag? Kahit may mga forces, may mga powers against us. Because you know that your labor is not in vain in the Lord. Walang sayang. Walang sayang. Kahit gapatak ng pawis, lahat ng giving, lahat ng service, may nakakita man o wala. Walang sayang. Ang totoo niya, marami na tayong nakalimutan ng mga ginawa natin para kay Lord, di ba? Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Ilang taon na kayo nagsaserve, hindi nakakalimutan ni Lord yun. Ngayon ka pa ba hihinto na kaya mo pang mag-invest in eternal rewards? Di ba? Yung pagpa-flyers natin, sa init ng araw, sa mga pahiya, sa mga rejection. Aba, lahat po yan, mga kapatid. Sa paghatid, sa pagsundo, sa pagdi-disciple, sa pagtuturo, sa pag-i-invite, lahat yan. Meron po yan, eternal rewards. At yung mga reward na yun, na-enjoy natin forever. Napakagandang investment to serve in the Lord. Number 4, in fact, we are challenged to excel more and more. Binasa kanina, 1 Thessalonians 4:10. There is always room for improvement. There is always room for improvement. Kung meron tayong mga service kay Lord na parang sakto lang, bumawi tayo sa susunod na event. Bukas, sa susunod na Sunday, parang hindi ako masyado nakapag-serve, Lord. Hindi ko nabigay yung 100% preparation na. Hanggang buhay tayo, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na papaglikuran siya. There's always room for improvement. Laging tayo ay pwedeng lumago. Ay, alam niyo naman yan, paulit-ulit. Kapag hindi ka na lumalago, tumigil ka na sa paglago, nagsisimula na ang stagnation. It's a silent killer. Nagsisimula ng mamatay, maging stagnant. Wala nang growth, wala nang fruit. Knowing that your labor is not in vain, mag-improve tayo na mag-improve. Those who want to excel, put restrictions on themselves that others are not willing to. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kapag alam mo na may mga bagay, priority, may mga uuna, nagkakaroon ka ng restriction, may mga bawal, may mga hindi ka na pwedeng gawin kasi may mas ipa-priority ka. Totoo yun. Meron na ba kayong mga give up? Meron ba kayong mga hindi pinuntahan kasi kailangan mo mag-serve kay Lord? Kailangan mo lumago? May mga ginagawa ka dati, masaya-masaya ang gawin, pero alam mo makakahadlang sa paglago mo. Hindi mo na ginagawa. At pinalitan mo ngayon ng mga bagay na makapagdaragdag sa paglago mo sa iyong sarili. Sa iyong personal growth. So sa buhay po natin, ano yung mga restriction na dapat nating ilagay? Ano yung mga bagay na dapat nating alisin? Hindi papasukin? Maraming factors. Sabi dito sa 1 Thessalonians 4:10, we urge you, brethren, that you increase more and more. Ano pinapakita dito? Na yung ating Christian life, talagang habang buhay tayo, wala talagang resignation. Kahit po si
Mami Salve, Mami Ading, sa Wow Ministry, ang mga matatanda sa simbahan, meron pa rin kayong room for improvement. Kahit kayo po'y matagal na sa simbahan, matagal na kayong nabuhay, marami pa rin tayong area sa buhay na natin na pwede pa tayong lumago. Kaya I pray, no, ang excellence kasi intentional po yan. Kailangan nating sadyain na Lord, dito sa area na to, lalago ako. 5 po yan ating pinag-usapan. Una, righteousness sa pamumuhay ng matuwid. Ano sa buhay natin yung mga hindi tayo nakikitaan ng katuwiran sa salita, sa gawa, sa kaisipan. Pangalawa, demonstration of love to one another. Sa pag-ibig, kailangan natin lumago. Tayo ba'y mapagtanim ng sama ng loob? Lumago tayo dyan. Tayo ba'y hirap magpatawad? Aba, bilis-bilisan natin magpatawad. Palayain nyo ang inyong sarili sa prison of unforgiveness. Sa lifestyle, binanggit natin kanina, as parent, as in your marriage, na nakalulugod sa tahanan, even in your community, workplace, letter D, define the church. Increase natin yung ating mga talents, skill abilities, lumago tayo doon. Galingan pa natin. Yung iba sa inyo, nag-send kayo ng assignment nyo, Pastor, talagang may rin ako may skill and talent din ako sa pagkanta, merong iba sa inyo, magaling umarte, meron daw ganun sinend sa akin, sabi di i-manage mo yan, mag-increase ka dyan. And then last, in the work of the Lord. So, it's a challenge for us, meron lang po tayong assignment, pakisend po uli, no? Kung sa ating mga usapan, ano pong area sa buhay natin na kailangan nating mag-excel. This year, 2026 year of God's fullness, anong area sa buhay natin ng kailangan nating mag-excel? 3 bagay. 1, 2, 3. Number 1, ito. Pangalawa, ito. Pangatlo, ito. Kahit saan po, hindi lamang sa spiritual, no? Maging sa inyong domestic life, sa inyong tahanan, sa inyong workplace, sa inyong finances, lahat, in all areas, nangungusap ang Diyos sa atin. Kaya I pray for the spirit of excellence, Father. Stagnation is not in our vocabulary, Lord God. We are connected to the vine, so we will be fruitful to give you honor and glory. Your name will be glorified as we bear much fruit. Salamat po, Panginoon, sa aming mga pag-aaral.